Kaliwat kanan ng mga nababalitaan nating naaksidente sa mga motor. At alam nyo ba na sa unang oras kapag kami emergency needs na ganito, ito yung pinaka-critical. Pag-usapan natin, ano nga ba yung emergency medical services? Makakasama natin si Dr. Jeremy Eliazar para i-explain sa atin, ano nga bang kahalagahan ng emergency medical services? Good morning, Doc! Good morning po, Ma'am Elis, at good morning po sa lahat po ng tagapanood. Salamat po sa pagkumbida sa akin dito. So, pag-usapan po natin tungkol sa emergency medical services. So, ano po to? Alam naman po ninyo, kunyari sa mga advanced countries tulad ng United States, meron po silang tinatawag na 911, kung saan pag meron kang emergency, tatawag ka lang doon at pupunta agad yung ambulansya para magbigay ng unang lunas. First aid. Kasi alam naman natin tulad ng sabi niya yung first hour, golden hour, o tawagan nila mga platinum minutes, yan yung pinaka-importante para makapagsagip ng buhay. Oo. Kasi di ba kapag halimbawa normal na tao, Dok, halimbawa may natusok sa parte ng katawan, pag ako, ang unang response ko doon or yung unang instinct ko is anuhin ko, bubunutin ko yung tumusok. For example, bakal. Pero di ba sa emergency medical services, may mga ways kung ano nga ba yung first na dapat gawin. Dapat nga ba na binubunot yun? Marami na pong ganyang mga kaso kung saan meron tayong mga saksak o nalagay nga sa katawan, mga foreign objects. Talagang dapat hindi basa-basa tatanggalin yon kasi pwede pong lalong dumugo yung katawan ng taong yon. So meron tayong mga emergency medical technicians kung saan maalam sila kung ano yung mga first aid na dapat talagang gawin. Nabanggit mo kanina, Doc, no, yung wala tayong 911 dito sa Pilipinas. Question, sino ang mga halimbawa may emergency sa daan na aksidente sa motor? Sino ang mga nagre-rescue? Ganito po kasi yun, ginawa ng DILG yung tinatawag na Emergency 117. Tapos, lahat ng mga karamihan ng mga LGU, meron silang sari-sariling emergency number na minsan hindi alam ng tao, minsan hindi din nila alam kung ano yung tatawagan. So, yun ang tinatry nating advokasya kung saan pwede tayong magkaroon ng isang national na emergency number para standard para isa lang yung tatawagan ng lahat ng tao para alam nila agad kung meron silang emergency. Minsan, hindi lang mga medical emergency, kahit police, fire. Lahat po yun, pwedeng isa lang yung pwede nilang tawagan para mas madali at para mas madali ang recall. Is this the same advocacy na pinopromote ninyo sa nalalapit na Emergency Medical Week? Yes po. Salamat po. So, ito po yung pinaka maganda. Second siya na National Emergency Medical Services Week. Mangyayari po siya sa May 15 to 21. Makati po ang host city po niya. Ang mangyayari po, magsasama-sama po lahat ng mga EMS groups, both private and public, para pa pag-usapan natin yung mga standards, para mas magkaroon tayo ng isang national na EMS service na para talaga sa lahat ng mga Pilipino. So pag sinabing LG, yung mga local government units, how about yung mga foundation or mga NGOs? Pwede ba silang sumali or kasama ba sila sa magaganap na event? Yes po. Actually, ang pinaka-cornerstone ng emergency medical services ay coordination. So, ang pinaka-importante dun kasi hindi naman kaya ng gobyerno na solusyonan lahat. So, kailangan natin i-engage ang mga private groups, mga NGOs. Dito po sa week na to kasama po ang Philippine Heart Association, kasama po syempre ang DOH, kasama po ang Red Cross. So, lahat ng mga major, ng mga EMS groups, both volunteer groups, tsaka mga private, kasama po sila. Halimbawa ako, gusto ko bilang parang private citizen, am I allowed to, gusto ko lang maging aware na makinig at malaman kung ano nga ba yung emergency medical services? Yung admission po sa week na to ay free. Although medyo limited yung food, 400 lang per event dahil LGU po tayo. Pero napaka-generous po ng Makati. Lahat po ng admission, kahit sinong gustong makatuto tungkol sa emergency medical services ay welcome to attend. Okay, yun yung maganda doon. Diba? At least para kung merong mga gustong matuto, or magkaroon ng awareness tungkol sa emergency medical services, ay pwede kayong umattend sa kanilang event on May 15 to 21. Saan nila kayo pwedeng makontak or malaman yung iba pang details ng event? Pag tungkol po sa event po, pwede ninyo akong tawagan sa sarili kong number or pwede po kayong kumontak sa Ospital ng Makati Emergency Department po.
para po makakuha ng karagdagang mga impormasyon Oo. po Or sa event. website? Meron kayong website? Oo. Wala po. Facebook lang Facebook. po. Facebook lang po. So, they can search Yes, Filipino EMS 2016. Filipino EMS 2016. Baka may gustong batiin si Doc Jeremy. Yes po. Sa Hospital ng Makati po, sa Emergency Department, lahat po ng mga nurses at mga colleagues ko po, ng mga emergency medical physicians po, sa Philippine College of Emergency Medicine po, at ay aking mga seniors po kila Dr. Gundran, Dr. Bernadette Velasco na nasa Singapore, nag-observership para sa EMS, at sa akin pong chair, Dr. Vito, at training officer, Dr. Eric Macalinta. Ayan. Thank you, Doc Jeremy, for enlightening us today tungkol dyan sa emergency medical services. Salamat din At po. sana maging matagumpay ang inyong nalalapit na event this salamat coming din po. May 15 to 21. Salamat! din po. Salamat din po, ma'am. Thank you Babalik po. pa ang taong bahay. Diyan lamang po kayo. Pagbabalik pa kami.